Muli kong binisita si Tatay Eddie, ang matandang merong kapansanan at nag-iisa sa kanyang tahanan. Halos magto 2 months na rin pala ng last natin siya binisita. At siya rin pala ang ating pang-apat na nababahayan dito sa Oriental Mindoro. Sa ating pagdalaw nga ay napag-alaman ko rin na ganito na ang sitwasyon niya. Pero laking pasasalamat niya pa rin na may mga taong tumutulong sa kanya. So mga babayan, ngayon po ay pupuntahan natin si Tatay Eddie. At kamusta na nga ba siya? So almost parang 2 months na din natin di siya na puntahan dito sa kanyang tahanan. So yun, maraming salamat po sa mga nanonood dito sa aking page, na Facebook page at YouTube. Thank you very much po sa inyong suporta na patuloy po nagsishare ng aking video. At yun nga po, kamusta na nga ba si Tatay Eddie? Po yung nakaraan na napabahayan at nailipat po natin sa maayos na tahanan. Sa ganun po ay hindi po maulanan kasi noong nakaraan yung bahay niya po ay talagang tagpi-tagpi na. So ngayon nakalipat na po siya at nasa maayos na tahanan na siya. So tara po at kamustahin natin si Tatay Eddie. Si Tatay Eddie nag-aantay na kasi nakita tayo sa bintana niya, nakasilip si Tatay Eddie habang paparating ako. Talagang lumabas na agad si Tatay Eddie. Yan. Tatay, kamusta? Kamusta? Ay, ayos. Ayos naman. Ayos. Kaya ako pala may ulan. Bakit? Abot tubig ay. Ay, abaw dito. Isang ulan. Ayun mga babayan, sa mga hindi pala nakakilala kay Tatay Eddie, siya po yung napabahayan po. Ito po yung bagong bahay niya. So ito po yung lumang bahay niya sa kabila. At yun nga po, mahina po yung pandinig niya na talaga namang kailangan pong sulat, bagalan yung salita para mabasa niya rin sa buka ng bibig. At yun nga po, siya lang po mag-isa dito nakatira. So meron naman siya mga kamag-anak po din nakapaligid sa lugar niya. So meron dito, mga pinsanan, mga pamangkin, meron din sa kabila. Mga 50 meters po ay merong pinsan. So kahit pa paano po ay safe naman siya dito sa lugar na to dahil ito naman po ay parang isang malaking bakanting lote. Kaya po maganda yung tanawin, maganda rin yung paligid. Ayan. Hindi nila tubig yun, di ba nakakati agad. Nakakati naman agad. Kaya ko ng kanal, parang. Oo. Ayun. Hindi, tanggal mo. Ay, kamusta ka nung malakas ang bagyo? Nung bumagyo? Malakas ang tulo? Wala naman. Walang tulo, wala. Walang tulo. Wala na. Wala na. Wala pag yung paglabas yung kahoy tinadaan. Ay, nagapang. Kaya tapos sa pagkakuha ng niro nagapang yung tubig. Matulo. Kailangan lagari. Siya, asta rin yan. Alagariin natin, no? Sige. Ay, kamusta pala? Marami ka pa bigas? Oo. Bigas? Oo, marami pa. Tayo pa. Yung binigay sa amin sa'yo. Yun nga, kasi sobrang dami. Sa barangay, bigyan ko kung 4 kilo. Binigyan ko? Oo. Ubus na. Alin? Ubus na. Alin? 4 kilo. Pero yung binigay namin sa iyo, ay, hindi, yun nga. Inaya pa. Hindi pa nauubos? Hindi pa nababawasan. Hindi pa nababawasan pala. So, talagang... Tapos ko, hindi pa napatagaan ko lang. Pag meron nagkabigay sa akin. Pag may papayto ako, doon siya may bahayan na. Nabigay ako ng ulam. Kasi talaga pong marami din natin. Bigas, pagkain ulam. Nakakatuwa kasi kahit salamat yung mga nakakakilala kay tatay na kabarangay niya rin ay tutulungan din po siya. Kaya salamat po sa inyong lahat, no? Salamat po kasi kahit paano po ay kahit hindi nyo kaano si tatay ay talagang nagtutulungan po para kahit paano may makain si tatay. Naman natin mga babae na wala na naman kakayanan si tatay na magtrabaho. Mahina yung pandinig, yung paa.
Pagka sa Talagang, Pasko ay wala na siya. pagpapasko, Ah, pagkasakali, pagkain, mapatagal na dilataw Hmm? sa bakod taas. Ano gagawin mo dyan? Ay, Ano gagawin mo? ayun lang, at wala kung yan ay wala ulam. Ibig sabihin pala yung mga... Adala na yung Karanorte, Hmm, laki 7. hmm. Yeah. Ibig sabihin pala Sa yung ulam, mga naubos may ng tawag. dilata ay nasabit niya po dun. Ano yan? Baka naman nabuti ng gandulo yung dilata mo. Ang gandulo, Ay, dilata, naroon nga yung marami o sako. sako. Naroon, tingit taron. Ay, kamusta naman yung yung may nasakit pa sa'yo? So, May nasakit. Paa mo, nasakit. Nasakit. masakit nga na yun. Ay, ito na talaga yung ugong. Hangin talaga ito eh. Sa gabi, di maka, di ba, Ito. ay, kripi. Nas. Pagka yapsik, Mm, bago ay siya hul. Agay. At yun nga po Ito pala. ang kripi, Kasi yung ugong. Hangin ito eh. Hangin talaga. butas na. Tapos, So kasi butas po yung maganda yung gamot. parehas Yung na anong tenga ni gamot? tatay, no? So, Tumor. kaya po kaya muugong yung kanyang tenga. So, talagang napacheck up namin siya noong nakaraan na pag-alaman din, nabutas po yung parehas na tenga ni Oh, tatay. pag inagano ko. Mm. Oh, Masakit? higit-higit. Ha? Higit-higit. Ako. Oh. Tuhod. Tapos ito, pag inagano ko pagkuha po sa gabi na napisik. Mm. Ako, mayaw nito. Tangan. Higit-higit. Parang bitin. Ito sa kuhan ko ito, dito. Pag inagano ko, di mo ko. Dapat di kayo puro gulay. Kain, Ay, gulay. kulay nga. Bawas. Yan. Bawas dilata. Dilata. Oo. Yan. Kasi masakit yung paa mo talaga. Uric. No? Kaya pala. Oo. Isda din po yun eh. Kaya sa kinaginabi yung kulay sa ipagkula. Gulay dapat, gulay. Malunggay. Dapat yun na nakain mo. Para hindi man sumakit yung paa mo. Kaya pala pag-agol. Para maganda yung katawan. No? Pag sa niya rin mga katay po sa iyo mga aking dito. Para inaturok. Kumain ka na. Kain na ako. Anong ulam mo? Ayun nga. Dilata? So yung mga bayan, meron nga pala akong dala kay Tatay Eddie. Yun po yung bigay din natin ng sponsor na si Ma'am Betty. So, bigay natin. Tay. Kain mo ito. Buksa, open mo. Ako ito. Ay, siya na. Kinarang. Ay, bawas na. Hindi meron ka ulit panibago, no? Kapi. Yan. Salamat po kay Ma'am Betty na nagbigay po ng pantulong para sa mga tinutulungan ko dito sa Oriental Mindoro. Maraming salamat po, Ma'am. God bless you po. Mami. Yan mga babayan, so lahat po naman ng katulad po ni Tatay na tinutulungan namin ay nabibisita naman namin. So yun nga po, yun yung pinakang gagawin ko muna this whole week. Yung bibisitahin ko po lahat ng mga tinulungan namin mga matatanda na mag-isa po. Yan, so abangan niyo po yung pagbisita natin sa lahat po ng aming tulungan dito sa Oriental Mindoro. So yung mga matatanda po na mag-isa po sa bundok katulad po ni Tatay Rodolfo, Nanay Liwayway, Nanay Alfonsa, ayan po yung iba, si Tatay Jesus, yan po yung ating bibisitahin naman ngayon. So si Tatay Eddie, yan. So ito po yung nauna ko lamang kasi medyo malapit lang naman po ito sa bayan at medyo malapit lang din naman sa amin, kaya si Tatay Eddie muna yung una kong puntahan para nasa ganun po ay
ma-update rin natin, makamusta kung ano po yung nangyari na sa kanya. Yan, katulad nga po ito, nasa maayos naman ang kalagayan si Tate Eddie. Kahit paano naman po may mga tao rin naman tumutulong sa kanya at di man siya pinapabayaan ng ating Panginoon. No? Puntahan muna natin yung bahay ni Tate, silipin muna natin mga babayan. Silipin ko muna yung bahay mo, Lord. Atinan ko muna. Papasok ako, papasok. Ay, ako na lang siya, kaya isa din. Atinan ko lang. Ay, sa kanila. Atinan ko. Papasok ako, papasok. Ay, matulog pa sa kamasama. Atira, patay dalawa. Hindi ba? Hindi ba? Asawa. Tingnan ko lang. Kamusta? Mahirap kasi kausap sa tatay talaga. Parang hindi niya minsan nababasa yung sinasabi ko. Ano? Mapasok sa loob. Ayan, so ito yung bahay ni Tate Eddie. Naka kasi siya. Matulog na eh. Yung bigas ni tatay. Talagang malinis sa bahay. At wala po. Di talaga parang lagi niyang nililinis. Ito kasi yung ilaw ni tatay, solar. Yan. So medyo hapon na rin naman ako nakarating din eh. Kaya yung pa pala yung pala yung bigas na binigay natin mga babayan. Yan pa kasi yun. Yung pa yung time na ribbon cutting. Yan. Dito nagluluto si tatay. Ito yung kanyang pingganan. So talagang makikita natin na pinapahalagahan natin yung bahay. At maraming salamat. Nagkakaulam na naman. At maraming salamat po sa inyo na pinagay sa akin yung mga pang-ulam. Pagkapihan. Salamat. Pakita ko ulit yung bahay ni tatay. Ari. Ito yung sinasabi ni Tate Eddie na yung dilatang kinakain nyo. Nilalagay niya din sa bakod. Balik ko kayo sa dating bahay ni Tate Eddie. Yan, yung bahay ni Tate Eddie. Tinanggal na rin. So talagang, pag pumapasok talaga si Tate dyan, nagapang na lang. Kasi sobrang baba nung sobrang baba nung bahay niya. Pakita ko. Yan, sa mga bago lang po na nakakapanood sa akin ngayon, makita natin yung bahay ni Tate Eddie. Sobrang baba. Kaya talagang malaking tulong kay Tate Eddie yung magkaroon ng maayos sa tahanan. So tagpi-tagpi na rin laan na plywood yung ginawa niya. Para lang di siya maulanan. So ito yung ngayon yung bahay niya. Medyo maayos na at talagang malayo sa ating tahanan. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, pinagay nyo sa akin pagpakain. Pasasana po ninyo ay talagang atas ng ubo na akin. Ubo na hangin. Wala tayo pong magagawa. Ayan, sige po. Malagay may makain sa araw-araw. Wala yung magkapos. Kahit walang pambili. At meron yung gabi kayo. Sa Suran. Suran. Yan ang nagabigay sa'yo. Katinda ng mga manok. Ayan mga babayan, maraming salamat po muli sa inyong panonood at pagsubaybay dito sa mga ginagawa ko mission dito sa Oriental Mindoro. At salamat po muli sa ating sponsor na si Ma'am Betty sa patuloy po ng pagsuporta po sa aking ginagawang mission. At sa mga anonymous sponsors po, thank you very much po. At kay Tita Maria Magnet, kay Ma'am Tatit, kay na Ma'am Yolanda, at sa mga lahat po ng ating sponsor, thank you very much po sa inyong suporta. At sa mga nanonood ngayon, nag-share at nag-like na ating video sa Facebook, YouTube, thank you very much po. God bless po. At this is Ren Vlogs po. Maraming salamat po. Bye-bye.